Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, Simang Bonsai Adibaba. Ngayon mga paps, dito sa harap nyo meron ako ritong bonsai material na ficus. Ito mga paps ay halos buo na yung canopy. Halos kumpleto na yung branches niya. Ang problema ko lang dito mga paps ay itong katawan. So yung trunk niya ay medyo manipis pa, pero di bali, magagawa naman ang paraan yan. Pwede nating lagyan ng bato para maitago yung manipis na katawan at magmukhang malaki. So ngayon mga paps, ang gagawin ko, tatanggalin ko muna tong mga bumauna na wire, tapos i-rewire ko, then magka-cutback ako ng mga branches. Tapos meron kasing branches na parang hindi ko gusto, so titingnan ko kung kailangan tanggalin. So mga paps, lapitan natin. So mga paps, ayan yung itsura ng kanyang wiring. Kung makikita nyo yung wiring dyan, napakarami niyan mga paps. Kasi trinay ko i-bend itong kanyang trunk dati. So ngayon, ayan, bumao na. At kung makikita nyo simula sa ilalim, halos kumpleto na yung kanyang branches. Ito na lang talaga yung problema. Ayan. So tatanggalin ko yan, pero hindi ko na mga paps ipapakita sa video para hindi ganon katagal. Babalikan ko na lang kayo sa video pagka natanggal ko na yung mga wiring na yan. Tapos i-rewire ko yan mga paps. Yan yan nyo, buo na yan. Napakabilis ng kanyang growth. So umpisahan ko nang magtanggal ng wire. Babalikan ko na lang kayo mga paps pag tapos na. So ito na mga paps, at natanggal ko na po yung wire, yan, kitang-kita yung bakat ng wire sa kanyang katawan. So medyo mahirap tanggalin kasi hindi po ako mga paps nag-defoliate. Maraming mong sagabal habang tinatanggal yung wire. Pero okay lang kasi doon naman tayo masaya kaya okay lang yon. So ngayon mga paps, magba-branch selection ako, magpo-pruning, tapos wiring ulit. So kailangan i-wire ulit yan kasi kung hindi natin i-wire ulit yan, tatayo po yung mga branches niyan. Pupunta yan doon kung saan yung direksyon ng sunlight. So meron ditong isang branch. Kung makikita nyo to, ito nandito sa loob. So plano kong tanggalin, kasi makikita nyo yan, itong nandyan siya sa baba, medyo siksikan, so nasa ilalim din naman siya. So, ewan ko lang kung meron akong pamalit dyan sa kanyang pwesto, pero so tatanggalin ko na. Ito mga paps, ito. So hindi na ako nakagandahan, masyadong siksikan. Yun, medyo malaki. Ito pong mga paps yung tinanggal natin. So tingnan natin yung itsura niya. Ayan, dito nagkaroon ng negative space. So mas nakita yung galaw ng katawan. So sa tingin ko ay good decision yun, So titingnan natin. So umpisahan ko mga paps mag-wire dito. Ipoprune ko muna siya. Papaiksiin ko muna para maano na, Yan. So yung pruning mga paps, lagi kong sinasabi na importante yan kasi yan yung nag-i-encourage ng backbudding, magpaparami ng kanyang branches. O yan, pinoprune ko siya para mas maging compact, dumami ang branches, maging compact, mas maganda, mga paps. So yan. So mga dulo, pag yung mga medyo may iksi pa, maliliit na mga dulo lang muna yung tinatanggal ko. So hindi natin kailangan ng sobrang haba, lalo pa sa ganito kaliit na puno. So kailangan natin mga medyo maiksi lang na canopy. Dapat bagay, mga paps. Yung laging sinasabi ng mga bonsai master natin, dapat merong balance sa puno. Ayan, mas malinis na itong tingnan. Makikita nyo yan. So ito yung uunahin ko. Simula sa pinaka main trunk niya mga paps, ito yung main branch.
primary branch na primary branch. Ito yung pinakauna. So yan ang unahin kong i-wire. So yan mga paps, yung gagamitin ko na wire ay recycled lang, ano, yung dati pa rin. Inunat ko lang ulit kasi wala na akong wire na malalaki ngayon. So sila pa rin yung gagamitin ko, pero sa pagkakataong ito mga paps, yung dati niyang dinaanan ng wire ay hindi ko na padadaanan ulit para maghilom yung sugat, ano mga paps. So sa ibang part ko padadaanin yung wire. So mas maganda sana, ano, mas madali itong i-wire kung nag-defoliate, pero hindi po ako nag-defoliate kasi pinapalaki ko pa yung mga branches. Mas mabilis po kasing lumaki yung branches kung may dahon. So ayan. Yung mga secondary at tertiary branches nito naka-wire na mga paps. Hindi ko tinanggal yung wire kasi hindi pa naman bumabaon. At mukhang maluwag pa naman. Ayan. So almost lahat na, ano. Almost lahat ng branches nito naka-wire. Then so ayan mga paps, nagre-recycle po ako ng wire, ano, kasi halos paubos na yung aking wire. Wala nang pambili, kaya recycle tayo. So marami naman yung tinanggal ko rito, kaya marami naman tayong magagamit pa ulit. So ayan. So yan po ang nakikita nyo naman kung gaano kahirap mag wire at mag ayos ng bonsai kapag ganyan may foliage, ano. Pero may purpose po kasi yan. So yan mga paps, na i-wire ko na to. Ngayon i-pwesto ko na yung unang pad. So ayusin ko lang ulit yung tulad ng dating forma. Kung may konting adjustment man, lagyan natin ng konti, ano. Ayusin ko lang kasi kapag hindi natin winire ulit dyan, sisitayuan po yan. Pupunta lang yan doon sa direksyon ng sunlight. So yan, meron na mga paps ng pad, ano, may padding na rito. Yan. So meron ng pads, kitang-kita po dyan mga paps na may pad na dito sa part na to. So ayan na po mga paps, ano, kita na yung pad dito sa first branch. So ngayon dito naman ako sa second branch. So recycle ulit tayo ng wire. So sa pagkakataong ito mga paps, magwa-wire ako ng ilang set ng branches. Pero hindi ko na ulit ipapakita sa video, ano, para hindi ganun kahaba ng ating video at hindi baka maboard na kayo. So babalikan ko na lang ulit kayo kapag na-wire ko na yung iba. Ngayon mga paps, at mayroon na akong na-wire dito na dalawang set ng branch. So ngayon ipupwesto ko na ulit to. So pag mahaba mga paps yung branches, lagi kong ginagawa yung bending, ano, binibend ko siya para umiksi. Ngayon ganyan yung ginagawa ko. Yan, dahan-dahan para hindi mga paps maputol, ano, kasi sayang kapag naputol. So pinipihit ko rin yan para mailagay doon sa pwesto. Halimbawa yung nasa ibabaw ay kailangang ilagay sa ilalim,
So, iniikot ko yung pinipihit ko mga paps yung wire para sumunod yung branch. So, wag nyong gawin na yung branch yung iikutin nyo kasi yung wire matigas po yan, hindi yan susunod. So, dapat yung wire ang ikutin nyo para sumunod yung branch. So, yan. Bali, naipwesto ko na itong isang set na to ng pad. So, ngayon meron ditong branch sa itaas. So, di ko po ito kailangan. Tatanggalin ko na yan. Tapos, magsiset back ako mga paps. So, puputulan ko na to para hindi ganun kahaba. Yan, set back natin yan. Kung makikita nyo, yan, kung makikita nyo mga paps, mas maiksi siya pero maganda tingnan kasi mas compact hindi ganun ka lapad ng canopy. So yun. So pinuputol ko yung dulo mga paps. Kung makikita nyo yan, yung mga space na yan, may tutubo yan dyan na branches. Dahil nag-setback po tayo, nagputol tayo ng mga dulo. Kaya for sure yan, may tutubo yan dyan, magkakaroon yan ng backbudding. So ayan mga paps, makikita nyo, meron na po siyang canopy. Ito hindi ko tinanggal tong branch na to kasi gusto ko ilagay siya dyan. So meron na siyang, meron na siyang pad. Yan, pag lumabas na yung mga foliage yan, yung mga dahon yan, mas magiging compact yan tingnan. So yan. So meron ng dalawa. Ngayon ito namang ditong magiging back branch. So itong back branch nasa ilalim. Nakikita nyo yan, nasa ilalim. So ngayon ipupwesto ko lang siya dito. So medyo nilalapit ko yung mga branches niya kasi para mas mas siksik tingnan, mas compact. So yan, hindi muna ako pupron para mas kumapal pa yung foliage yung branch kasi maliit itong branch na to. So mga paps, kung makikita nyo meron na siyang forma, lalabas na yung forma ng kanyang canopy. Ngayon itong taas, itong papunta sa apex, yan naman yung susunod ko pero meron itong plano ko nitong isa, medyo itataas ko ng ganyan para hindi gaano kalayo yung spacing dito, hindi ganon kalaki yung negative space. So, siguro itataas ko ng ganon para yan, sa tingin ko mas maganda yung ganyan. So iwawire ko muna sila lahat mga paps, tapos ibabalikan ko kayo sa video. So mga paps, ito at na-wire ko na lahat mga paps. Kung mapapansin nyo, naglagay ako ng heavy gauge dito na heavy gauge na wire. So yan, itong puti na to mga paps, yan naglagay ako ng heavy gauge kasi di ba kanina yung original position niya naka bend ng todo sa likod itong kanyang trunk. Ngayon i-bend forward ko siya para yun, yung negative space dito ay hindi ganon kalaki So ganyan mga paps. So ito, meron ng pad dyan na natapos ko na. Ngayon dito naman ako. Ngayon ito another back branch. So i-compress ko siya rito. Ang sa ganon mga paps ay siya yung mag-fill up dito sa part na to ng back. So ayan. So ang ginagawa ko mga paps, yung mga shoots na bagong labas, nilalagay ko na yun sa kanto ng curve ng branch So tapos yung mga branch na masyadong mahaba, binibend ko para umiksi tingnan. Yan, mapansin nyo meron ng pad dito, ito sa part na to. Ngayon magsiset back ako dito para umiksi. Tapos mag-encourage ng backbudding. Ayan, tanggalin din natin yung mga dahon na matatanda na para maglabas siya ng panibago. So ayan.
O, ganyan. So, pansin nyo mga paps, meron ng pad dito. Yan. Itsura niya. So, ito medyo ibababa natin ng konti para... So, yun. So, next, ito naman tayo. Itong isa na to mga paps. So, babawasan ko yung itong mga dahon na luma para makita natin ang malinaw, ano. So, yan. Tapos ito, set back natin to. Tanggalin natin to nasa ilalim. So, ayan mga paps. Next, itong isa mga paps, ito, lalagay na natin to dito naman sa likod. So, para umiksi, ikot-ikuti natin, bali-baliin natin yung sanga. So, ang kagandahan mga paps, ito, sobrang lambot ng material na to. Kaya, napakadaling i-bend. Napakadaling i-wire. So, sit back ulit. Ayan. Lagay natin konti sa baba ito. So ayan ang mga paps, ano, kung mapapansin nyo, nagkakaroon ng forma yung top part. So itong pinakadulo ay maglalagay ako dito ng medyo cascading mga paps, ano, kasi tinanggal natin yung isang branch dito sa part na to. So itong isa, medyo ipapakascade ko siya para magkaroon ng mag-fill up dyan ng gap. Mapapansin nyo yan. So pwede naman yung gawin mga paps, ano, sa pagbobonsai, lalo pa sa ficus, para magkaroon ng kumpletong distribution ng branches. Sabi nga niyan, may balance, ano. So ngayon, set back na to para hindi siya masyadong lumagpas doon sa canopy. Dapat umbrella shape pa rin. Ito, ganun din. Ayan, set back din natin to. So, kagandahan yan mga paps, pag ganyan nagsiset back tayo, may lalabas dyan ang mga panibagong shoots. For sure yan. Ito, bababa natin konti. Ayan, tapos set back natin to. So masyadong makapal, masyadong maraming bagong tubo na branches nito, kaya tanggalin natin. So yan. So kung mapapansin nyo mga paps, nagkakaroon na ng forma yung canopy nya, yung apex. So ito, dito na tayo sa apex. Itong pinaka dulo ng branch na to. So ang totoo mga paps, itong part na to, ito talaga yung pinakadulo niya, yung continuation ng trunk. Ngayon binaba ko siya para magkaroon dito ng pang fill ng gap, ano, dito sa part na to. Tapos yung branch dito na tumubo, yun yung binalik ko doon sa taas, yung gagawin na apex. So ganun lang para lahat merong may balance yung distribution ng branches. So ang apex mga paps, hindi ibig sabihin ay isang branch lang yan. Ang apex ay grupo ng branch yan na nagbubuo ng kanyang upper canopy, uppermost canopy. So ayan. So pinuputol ko yung mga dulo mga paps para magkaroon ng backbaling. So ito, hayaan ko lang muna to para humaba pa ng konti, ano, ilalagay ko siya dito. So mga paps, natapos ko na pong ma-wire, unwire, palit ng wire, tapos branch selection, tapos repositioning ng branches. So ayan na po ang kinalabasan niya mga paps. Sa tingin ko mas maganda to kaysa doon sa kanina, ano. So meron na siyang
pads, may mga pads na nakaabang. Yan, tapos nabawasan yung negative space dito. Yan po siya mga paps. So magpapalaki na lang ako ng trunk. Ayan. Kumpleto na yung branches. Pag tiningnan po yan mga paps sa ibabaw, lahat po ng branches na yan ay kita. So ayan na siya mga paps. So ito yung front na napili ko. So yun lamang po mga paps sa video na to. Sana po ay meron kayong natutunan, sana ay may naishare ako sa inyo na kaalaman sa pagbobonsai. Pang beginner mga paps na gawa hindi pang master. So maraming salamat mga paps. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, iimbitahan ko kayo na mag-subscribe sa aking channel para mas marami po tayong maabot na mga baguhan gustong mag-bonsai at gustong matutong mag-bonsai. So yun lamang, once again mga paps, magandang buhay at happy bonsai.